Hello po, magandang araw po sa lahat. Itong video na to para din po sa lahat ng ex-OFW from Taiwan na kung saan po ay kailangan po nila ng police clearance from Taiwan. So dalawang pamamaraan yan paano. Yung una is yung kung meron kang kaibigan nandoon pa, pwede mo siyang utusan. Yung pangalawa is yung pumunta ka doon sa embassy, sa Tico, or di kaya sa Miko, pwede ka din doon po sa Manila. Ayan, ito po ang isi-share ko po sa inyo is sa kaibigan ko po. Doon nagpatulong po ako sa kaibigan ko na kumuha po ng police clearance doon sa Taiwan. Kasi ang choice ko kasi yung dalawa talaga ang ginawa ko kasi kailangan before 60 days makuha ko agad siya. Kasi ang kasi sa pag meron ka kaibigan doon, mas mabilis mga 1 week lang andyan na yung police clearance mo. Pero kasi pag dadaan po tayo sa Tico or Miko, it takes time it takes 6 to 8 weeks bago pa siya ma-receive nyo po. Ayan, una ko pong na-receive is yung sa aking kaibigan. Ayan, sinendang ang kaibigan ko dito sa atin sa Pilipinas. Binalik niya po yung mga sinend ko. So, ano bang kailangan unahin natin gawin? Una ko pong ginawa is pumunta po ako ng FedEx. FedEx kasi is mabilis lang talaga. Sinend ko po yung document ko Thursday. Sinend ko ng Thursday afternoon. Pero pinick up ng Friday morning. Na-receive ng Taiwan is Saturday. So, ang bilis, no? So, ilang araw, parang isang araw lang. O, diba? Isang araw kalahati, parang ganon. Tapos, ngayon, ay, kasi nga, diba, may mga work din po yung friend natin. Tapos, buti na lang, nagkataon siya na, sa susunod na araw, kung saan ito ay na-receive niya, ay magdi-day off na siya. So, ang process doon, parang isang araw lang din. Binigay niya ngayon, sa susunod na araw, kukunin niya po niya. It takes time talaga kasi doon sa yung i-review kasi yung mga lalo na po pag mahaba yung panahon natin nandoon tayo. Pero ganun talaga yung nilang process nila. Parang ngayon ka mag-fill up and then next other day mo pa siya makukuha. Ayan, parang wala lang talagang 1 week. Tapos after nun, ang ginawa ko, kasi nagmamadali ako, pinascan ko na din po at sinesend ng email doon sa aking email sa kaibigan ko kasi kailangan ko makuha agad-agad. Yung mga nagmamadali na agad-agad, yun ang gawin nyo po. Pascan nyo lang po sa inyo sa email while waiting na din po sa inyong physical na document. Tapos, ito naman, sinend niya nung last Wednesday. Ngayon? Tuesday. So, hindi umabot ng week. Talaga, sobrang ambilis. Oo, dito niya sinesend sa EMS. Ayan. Ayan, tingnan natin kung ano po yung mga pinapadala ko sa kanya. Ang pinapadala ko sa kanya is tawag dito, yung ating ERC. Yung ERC talaga. Tapos, yung authorization letter. Tapos, yung dalawa na yon. Tapos, yung Xerox copy ng passport at saka Xerox copy ng ERC. So, hindi na po natin kailangan po ibigay yung original passport natin. Lalo na po kailangan nyo po yung passport kasi baka mawala yan, mahirap na. Diba? Kaya yun, tingnan natin. Yun lang yung 4 na requirements po. Yun lang yun i-send nyo po sa kaibigan nyo na nandun sa Taiwan. Huwag nyo kalimutan, ha? Oo. Ito naman yung natin, yung na-receive natin. Tingnan natin kung ano yung binalik niya sa atin. Diba? Ay, excited ako mga lalabs. Sobra akong happy na na-receive ko to. Oo, talaga hindi ko expect to. Hindi ko din po siya nagawa agad. Kasi po, ang hinatakutan ko kasi is yung i-send yung ERC ko talaga.
Ngayon pala, mas okay pala sana yun. Yun sana ang ginawa ko dapat. Na ano din po ako na baka wala po akong makontak na kaibigan. Mahirap na po kasi pag wala tayong mga ano Tapos yun, sa pagdating naman sa kaibigan, hindi natin alam kung sila ba ay available or ano kasi syempre po nasa work din, no? Nakakahiya din po. Pero ayan, pasalamat din po ako. Meron po akong kaibigan is willing to help. Oo, 'di ba? Thankful ako, grateful ako sa kaibigan ko na tinulungan talaga niya ako. Kasi kung wala, siguro magantay talaga ako. Pero ngayon nagsabay kasi sila. Kasi yung isa, ano yun LBC din po ang sa LBC. Ano ko din po sa inyo, ano pong mga proseso ng ginawa namin doon. I-share ko din po sa inyo. Saglit lang. Parang nahirapan tayong mag-open. Ayan. So, ito na-open na natin yung ating envelope. Tingnan natin kung ano po yung mga binalik niya sa akin. Ayan, na-open na natin yung ating documents. So, ito, binigay niya sa akin is, binalik niya sa akin. Binalik niya sa akin, nakakaano naman. Ayan, binalik niya sa akin. Huwag niyo talagang kalimutan po yung sa requirements niyo po. Huwag niyo kalimutan yung fingerprint niyo po. Every paper po dapat may fingerprint. Alam natin yan lahat po ng XOFW. Dapat po every po ng kung saan ka nag-sign at naglagay ng date, dapat may fingerprint. Ayan po yung aking na-receive. Tapos, ano ko lang dito po, paano po gumawa ng authorization letter. Yung authorization letter talaga is gawa ko lang yon. At saka, hindi na po kailangan po ng any stamp ng ng mga hindi na po kailangan. Tapos, basta ilagay ko lang dyan din paano. So, ito na po yung nila. Ito na din po yung kanilang resibo doon. Dalawa kasing kinuha ng aking kaibigan. Kaya po ay nagkaroon po siya ng 120. Pag isa lang kasi yung kinukuha natin na police clearance, 100 po ang babayaran. 100 lang po in NP. Yes, 180. Ayan, dalawa po ang kinuha ng kaibigan ko kasi dalawa. Ayan, 2. Kasi nga, hindi din po ako nagbigay na instructions ko nila. Ayan, buti naman dinalawan na niya. So, ito na po. Ito na po. Diba? May dalawa tayo. So, ayan. Excited ako to share you guys. Yan, dalawa pong dalawa po siya. Ganun. So, ito po yon, no conviction record in Taiwan. So, tabunan ko lang po yung detalye ko po, ha? Ayan. Ayan po. Ayan. O, diba? Ito na po yun. Diba? Ang galing, ang bilis, sobra. Hindi po kayo magkaroon ng problema po. Ito po yung latest. Tingnan nyo naman yung date. Ayan, yung date. April 15, 2025. Latest yan. So, dalawang meron tayo na police clearance. And of course, binalik sa akin yung Xerox copy ng aking ERC. At saka, ayan na, yung meron tayong fingerprint dyan. Meron tayong fingerprint dyan. At saka, binalik din po yung ating nahulog. Binalik yung ating, yung ating ERC card. Ayan po yung ERC ko. Ayan. Tabunan ko lang. Ayan po yung ERC card ko na ibalik na din po sa wakas. At ito yung kinakabahan ako na baka po, yung una talaga baka po mawala. At saka kailangan ko, wala kasi ako makontak na friend agad. Kaya yun, umalis kami at saka bit ko to doon sa Manila kasi minsan po kasi naghahanap ng itong ID na to. Ngayon po ay, ayun,
ang tagal naman kasi, kinabahan ba ako? Kinabahan ako kasi sabi nila within 3 weeks lang na-receive na nila. Tapos nag 3 weeks na po, wala pa pong nangyari na na-receive whatever. Wala po. So I decided mag call a friend na ako. At ayun, buti na lang meron. Ayan. Thank you everyone sa panonood. I-ano ko lang dito po kung paano po ako gawa ng authorization letter. Maraming salamat po. Authorization letter, ERC ID, photocopy of ERC, and photocopy of passport. Maraming salamat po. Salamat po sa panonood ng ating vlog. Paano kumuha ng police clearance while here in the Philippines through friend na nandun sa Taiwan. Maraming salamat po. Bye-bye.